Ang kulit mo po, Mommy. Nakangusong sagot nga ng bata. Ikaw po si Mommy ko at si Daddy naman, ewan ko po eh. Busy siya. Sumeryoso ang mukha ng batang lalaki. Natahimik naman si Claire bago muling magsalita. Hindi ka ba agad hahanapin ng mga magulang mo? Tanong nga ni Claire. Hindi naman po siguro. Ikaw nga po si Mommy. Nakangiting sabi nga ng bata. Pero paano nga kaya ito nangyari? Alamin natin ang kwento ng buhay ni Claire. Naglalaban ng damit si Claire nang makita nga niya si Kendricks kaya agad na nagtanong si Claire kay Kendricks. Kendricks, bakit ka nagmamadali? Nakakunot noong tanong ni Claire sa kanyang anak. Napahinto naman si Kendricks sa paglalakad at napalingon nga kay Claire. Ngumiti ng matamis ang 12 years old na anak ni Claire. Mama, pupunta lang po ako sa computer shop kaso mukhang kulang po itong dala kong pera. 5 piso lang po kasi ito eh. Napasimangot naman agad si Claire dahil lagi na nga lamang nasa computer shop ang anak niyang si Kendricks. Pero lagi namang pumapasok sa eskwela ang anak ni Claire kaya wala ring problema si Claire sa anak niyang si Kendricks. Nawiwili ka na dyan sa pagko-computer, Kendricks. Seryosong sabi nga ni Claire. Ngumiti muna ulit si Kendricks bago sumagot. Maglalaro lang po ako saglit. Sunday naman po ngayon eh, walang pasok. Matamis nga nang ngumiti ang anak ni Claire. Parang matutunaw na nga si Claire habang pinagmamasdan si Kendricks. Habang pinagmamasdan nga ni Claire, ay biglang pumasok sa isip niya ang ama ni Kendricks na si Hendrik. Ang presidente. Hindi naman alam ni Claire na ang lalaking nakatalik niya ay ang magiging presidente. May tama na nga si Claire noon kaya wala na nga rin siya sa sarili. Hindi na nga alam ni Claire ang ginagawa niya. Mama! Natauhan nga si Claire nang tawagin nga siya ni Kendricks. Nilabas na nga lang ni Claire ang wallet niya at nagabot ng 10 piso kay Kendricks. Yay! Thank you po mama! The best ka po talaga! Masayang pagpapasalamat nga ni Kendricks sa kanyang ina at bahagya pang yumakap kay Claire, ang bata. Wala nga naman anak, sige na, pumunta ka na sa computer shop. Umuwi ka kagad Kendricks ha? Bilin nga ni Claire kay Kendricks. Opo mama, sagot muli ni Kendricks bago lumabas ang bahay nila. Maliit lang ang bahay na tinutuloyan ni Claire at ng kanyang anak na si Kendricks. Sakto lang sa kanilang dalawa, hindi rin kompleto ang gamit dahil nangungupahan lang naman sila Claire at kapag walang pambayad agad nga silang pinapaalis ng may-ari ng bahay kaya ayaw ni Claire ng maraming gamit dahil sila rin naman ni Kendricks ang magbubuhat ng mga gamit. Pagkatapos maglaba ni Claire agad siyang nagluto ng tanghalian nilang dalawa. Tapos na ngang magluto si Claire nang dumating nga si Kendricks at marami itong dala-dala. Gulat na gulat nga si Claire habang pinagmamasdan nga niya si Kendricks na malaki ang ngiti. Ano yung dala mo, Kendricks? Gulat na tanong nga ni Claire kay Kendricks. Bakit ang dami mong pagkain? Takang tanong pa nga ni Claire. Ngumiti nga si Kendricks kay Claire bago sumagot. Mama, may nagbigay po sa akin. Nakangiting sagot na nga lamang ni Kendricks. Kumunot ang noon ni Claire dahil sa pagtataka at napaisip rin kung sino ang mabuting tao na nagbigay ng pagkain sa anak niya. Pero anak, kaluluto ko lang ng Lucky Me eh. Sambit nga ni Claire. Ito na lang po munang kainin natin mama. Ibigay niyo na po muna yung niluto mo sa mga nangangailangan dun sa labas. Napansin ko po kasi na merong pakalat-kalat na bata dyan sa kanto eh. Kawawa naman po. Nakangiting sabi nga ni Kendricks. Parang nalulusaw naman ang puso ni Claire habang pinakikinggan ng anak niya. Hindi akalain ni Claire na mabibiyayaan nga siya ng ganitong anak na sobrang talino at mapagbigay pa nga sa kapwa. O sige, dito ka muna at lalabas muna ako para ibigay ito sa batang sinasabi mo. Sabi nga ni Claire. Tahimik na tumango si Kendricks bago iayos lahat ng pagkain. Naglakad na nga palabas si Claire at naabutan nga ni Claire ang batang lalaki na nakaupo sa malamig na bato. Kumunot ang noo ni Claire bago lumapit sa bata. Hi, may gusto akong ibigay sa'yo, nagugutom ka na ba? Heto! Hindi natapos si Claire ang sasabihin dahil agad ngang niyakap ng bata si Claire. Mami! Nanlaki ang mata ni Claire dahil sa gulat. Napako nga si Claire sa kinatatayuan at hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakaramdam ng lukso ng dugo o baka naman guni-guni lang yon. Ha? Bata, pasensya na pero hindi ako... Hindi na naman natapos ni Claire ang dapat nasasabihin dahil nagsimula na ngang umiyak ang batang lalaki. Mommy, I miss you so much! Maliit nga ang boses ng batang lalaki at halos kaboses ni Kendricks. Nalilito na nga si Claire at hindi na nga alam ang gagawin.
Tahan na, huwag ka nang umiyak. Gusto mo bang kumain? Mahinahon na tanong nga ni Claire sa batang lalaki. Sunod-sunod na tapatango ang bata at tumahan na nga sa pagiyak. Sama po ako sa iyo, Mommy. Nakangiting sabi ng bata. Nalaglag naman ang panga ni Claire at hindi na nga makapaniwalang tinignan ng batang lalaki. Pero teka, nasan pa yung mga magulang mo? Hindi ka ba hinahanap? Tinignan nga ni Claire mula ulo hanggang paa ang batang lalaki at napansin niyang hindi naman marumi ang bata at mukhang malinis. Pumasok na nga sa isip ni Claire na baka mayaman ang bata at nawawala lang. Yung mami ko po nandito. Sagot nga ng batang lalaki. Nalito tuloy muli si Claire. Ano? Nasaan? Takang tanong nga ni Claire at tumingin-tingin sa paligid at baka naman kasi nakikipaglaro lang ang ina ng bata at nagtatago. Ikaw po! Sabay turo ng bata kay Claire, muling nalaglag ang panga ni Claire sa gulat. Napansin nga ni Claire na parang 12 years old na nga rin ang bata. Joke ba yan? Isa lang ang anak ko. Nakangising sabi nga ni Claire. Mukha po ba akong nagjo-joke, Mommy? Sagot naman ng batang lalaki kay Claire. Agad na napawi nga ang ngisi ni Claire at napangiwi na nga lamang. Sabi ko nga hindi. Dinaan nga ni Claire sa tawang sinabi. Yung totoo nasa ng mommy at daddy mo? Tanong nga ni Claire. Ang kulit mo naman po eh. Nakangusong sagot ng bata. Ikaw nga po si mommy ko at si daddy naman. Busy siya. Sumeryoso ang mukha ng batang lalaki. Natahimik naman si Claire bago muling magsalita. Hindi ka ba agad hahanapin? Tanong pa nga ni Claire. Mga syunga naman po kasi yung bodyguards ko. Hindi naman po siguro, mommy. Nakangiting sabi ng bata. Natawa ng mahina si Claire dahil sa kalokohan ng batang kausap niya. Ano nga palang pangalan mo? Tanong nga ni Claire. Anak mo po ko, diba? Dapat po alam niyong name ko. Nakangusang sabi pa nga ng bata. Grabe ka naman po, mami, pero okay lang po. Ako nga po pala si Andre. Wag mo na po ulit kalilimutan ng name ko, ah. Nakangiting sabi nga muli ni Andre. Matalino si Andre katulad nga ng anak nitong si Kendricks. Mami, dito po bang bahay niyo? Tanong nga ni Andre kay Claire. Ngumiti ng maliit si Claire bago sumagot. Yes po, sagot na nga lamang ni Claire. Mas gusto ko pong tumira sa ganitong bahay kaysa po sa malaking bahay. Kapag po kasi nasa mansyon ako, laging walang tao kundi ako lang at ang mga maids at ang bodyguards ko. Lumungkot ang boses ni Andre. Kaya natigilan na nga sa paglalakad papasok si Claire. Nasaan yung daddy mo? Seryosong tanong nga ni Claire kay Andre. Lagi po siyang busy eh. Sagot naman ni Andre. Nasa opisina nga si Hendrik at maraming ginagawa nang biglang may tumawag sa telepono niya. Agad na sinagot nga ni Hendrik ang tawag. Hello? Malamig nga na bungad ni Hendrik. Mr. President, nawawala po si Andre. Tarantang sabi nga ng isa sa mga bodyguards ng anak nga ni Hendrik. Humigpit ang pagkakahawak ni Hendrik sa telepono. Damn it, hanapin niyo. Kapag ako ang naunang nakahanap sa anak ko, ako mismo ang babarang sa mukha niyo. Hinagis nga ni Kendrick sa kung saan ang telepono at napahilot na nga sa sentido habang nagpapa siyang tumayo. Lalabas na nga sana si Hendrik sa opisina nang tumunog ang cellphone niya. Agad na kinuha nga ni Hendrik ang cellphone sa bulsa at sinagot ang tawag. What? Gigil nga na bungad ni Hendrik. Mr. President, may nag-withdraw po sa account niyo ng 1 milyon. Umigting ang panga ni Hendrik dahil sa narinig. Sinong siraulo ang magnanakaw ng ganong kalaking pera sa akin? Halos mapamura nga si Hendrik nang marami pa nga sa isip dahil sa sunod-sunod na nangyari. Hanapin niyo, sabihin niyo sa akin kung sino ang persang nagnakaw at ako mismo ang pupunta sa kanya. Agad nga na pinatay ni Hendrik ang linya at nagmamadaling pumasok sa elevator. Sa kabilang banda naman, Mama, bakit mo dinala ito yung kawawang bata? Litong tanong nga ni Kendricks kay Claire. Kasi anak niya ako. Sabat naman ni Andre. Ngumiwi si Kendricks at napataas ang isang kilay. Natawa ng mahina si Claire habang tinitignan ng dalawa para kasing totoong magkapatid sina Kendricks at Andre. Wala naman akong kapatid. Only child ako. Nakangusang sabi pa nga ni Kendricks. Napansin nga ni Claire na minsan ay seryoso kausap si Kendricks pero minsan naman ay maloko ang bata at malambing kay Claire. Special child? Sarkastikong balik naman ni Andre. Mama oh! Pagsusumbong naman ni Kendricks kay Claire. Natawa na nga lamang ng malakas si Claire dahil sa asaran ng dalawang bata. Tama na yan, baka mag-away pa kayong dalawa. Natatawang sambit nga ni Claire.
Tapos na nga silang tatlo kumain at nagkukulitan na nga sa maliit na sofa. "Nasaan ang papa mo?" tanong nga ni Andre kay Kendricks. Napahinto nga si Claire sa pagtayo dahil sa tanong ni Andre kay Kendricks. "Wala akong papa, Andre," mahinahon na sabi naman ni Kendricks. Parang may tumusok naman sa puso ni Claire nang marinig ang sagot ng kanyang anak na si Kendricks kay Andre. Bakit? Ako nga may daddy eh. Dapat ikaw din." Sagot naman ni Andre at ngumiti. "Ang iba ay walang ina o ama. Hindi lahat ng pamilya kumpleto. Ikaw nga walang mama, 'di ba? Kaya patas lang tayo dahil wala akong papa. Pero okay lang naman sa akin na walang nakagis ng ama dahil meron naman akong mama na mapagbigay at mapagmahal." Maliit nga nang ngumiti si Kendricks. Parang may humaplos nga sa puso ni Claire pagkatapos marinig ang sinabi ni Kendricks. Natawa ng mahina si Kendricks nang makita nga niya ang papaiyak na nga na si Andre. "Huwag ka nang umiyak. Dahil ngayon meron ka ng ina. Nandyan si mama oh." Sabay turo nga ni Kendricks kay Claire. "Pwede tayong hati kay mama." Nakangiting dagdag pa nga ni Kendricks. Napangiti naman agad si Andre at hindi na nga natuloy ang pag-iyak. "Talaga?" Nakangiting tanong nga ni Andre. "Oo naman," sagot ni Kendricks. Napangiti na nga lamang si Claire habang tinitignan ng dalawang bata. "Sige, hati rin tayo kay daddy." Hindi natapos si Andre ang sasabihin nang putulin na nga siya ni Kendricks. "Kahit sa'yo na yung daddy mo, sapat na sa akin si mama." Natatawang sagot nga ni Kendricks. Napatalon nga sa gulat sina Claire, Kendricks at Andre nang may malakas na gumalabog sa pintuan. "Mama, may inaasahan ka po bang bisita?" Takang tanong nga ni Kendricks. Kumunot naman ang noo ni Claire bago sumagot. "Wala," sagot naman ni Claire kay Kendricks. Dahan-dahang tumayo nga si Claire at lumapit sa pintuan. Binuksan nga ni Claire ang pinto at bumungad kay Claire ang lalaking iniwan siya noon. Si Hendricks ang nasa harapan ni Claire, ang presidente. Nasa harapan nga ni Claire. Namilog ang mata ni Claire dahil sa pagkakagulat. Tinignan nga ni Claire mula ulo hanggang paa ang presidente at napansin nga ni Claire na maraming nagbago kay Hendrick. Nanginig nga ang labi ni Claire bago magsalita. "Anong ginagawa mo dito?" Mariing tanong nga ni Claire kay Hendrick. Malamig at walang emosyon ang dalawang mata ni Hendrick. "Kukunin ko kayo. Kukunin ko yung mga anak ko." Napatikim nga si Hendrick at umiwas nga ng tingin si Claire. Nagtaka nung una si Claire ngunit naalala nga ni Claire na may bata nga pala sa bahay niya. Si Andre? Halos mahulog nga ang puso ni Claire dahil sa kirot na nararamdaman. May anak na palang presidente. Mahal nga ni Claire si Hendrick, ngunit sinaktan ni Hendrick ang puso niya. Tumikim si Hendrick bago muling magsalita. "Halos 12 or 13 years tayong hindi nagkita, Claire. Ayaw mo ba akong papasukin sa bahay mo?" Nakangising tanong nga ng presidente. Napaiwas na nga lamang ng tingin si Claire bago dahan-dahang binuksan ng malaki ang pintuan. Nilibot nga ni Hendrick ang mata sa kabuuang bahay ni Claire at huminto ang mata ni Hendrick sa dalawang batang lalaki. Lumapit siya papalapit kay Andre at lumuhod nga sa harapan ng bata. "Are you okay, son?" Malambing nga na tanong ni Hendrick kay Andre. Hinawakan nga ni Hendrick ang dalawang pisngi ni Andre. "I'm sorry." Hinalikan nga ni Hendrick ang noo ni Andre. "I'm fine, Dad. Kumain na rin po ako. Alam mo po ba, Daddy? Kasabay ko si Mommy kumain. Ang saya-saya po pala kumain kapag may kasama." Natahimik ang loob ng bahay at napansin nga ni Claire na kahit nakangiti si Andre ay bakas pa rin ang lungkot sa dalawang mata nito. "Andre, tapos Daddy, nagkukwentuhan po kami. Ang dami po naming napag-usapan. Mas gusto ko po dito kaysa sa mansyon. Wala po akong kasama dun eh. Marami nga pong maids tsaka malaki ang bahay pero mag-isa ko naman po. Ayoko dun, si Mommy at Kendricks hindi pinaramdam na nag-iisa ako. Nakaramdam po ako ng pagmamahal galing sa kanilang dalawa." Hindi na nga napigilan pa ni Andre na umiyak sa harap ng daddy niya. Namungay naman ang mata ni Hendrick at napaiwas ang tingin. Niyakap nga ni Hendrick si Andre ng mahigpit at paulit-ulit na pinatakan ng halik sa noo. "I'm so sorry, Andre." Mahinang sabi nga ni Hendrick. Humarap nga si Hendrick kina Kendrick sa Claire. "Alam mo bang, nagnakaw yung anak mo sa akin ng 1,000,000? Seryosang tanong nga ni Hendrick kay Claire. Nanlaki naman ang mata ni Claire at gulat na tumingin kay Kendricks. Nakita nga ni Claire na napayuko nga ang anak niya. "Totoo ba ang sinasabi niya, Kendricks?" Nakakunot ang noong tanong nga ni Claire kay Kendricks. "Opo, Mama, sorry po." Nakayukong sagot nga ni Kendricks.
Nakikita ko po kasing hirap na hirap ka ng magtrabaho para lang makakain tayo. Kaya naisipan ko pong manghak. At hindi ko naman po alam na daddy pala ni Andre yung nakuhanan ko. Nanatiling nakayuko nga ang anak ni Claire. Lumapit nga si Claire kay Henrik at hinawakan ng 2 pisngi ng bata. Anak, hindi mo naman kailangan magnakaw para makakain tayo ng masarap na pagkain. Mahinahon nga na sabi ni Claire. Oo, nagawa ngang manghak ng anak ni Claire na si Henrik dahil nga matalino ito. Sorry po sir. Hindi na nga natapos ni Henrik ang sasabihin dahil agad na pinutol ni Henrik ang sasabihin ni Kendrick. Hindi ako tumatanggap ng sorry. Sa bahay ko na kayo titira ng mama mo simula ngayon. Nanlaki naman ang mata ni Claire sa sinabi ni Henrik at akmang magsasalita na nga sana si Claire nang tignan siya ng mariin ni Henrik. Kaya naitikom nga ni Claire ang bibig. May sasabihin ka Claire? Tanong nga ni Henrik. Ibabalik na lang namin yung pera. Mahinahon nga na sagot ni Claire. Binalingan nga ni Claire ng tingin si Kendricks. Nasaan yung pera anak? Tanong nga ni Claire. Mama, tinunate ko po kasi sa bahay ang punan eh. Nakayukong sabi nga ni Kendricks. Namilog ang mga mata ni na Claire at Henrik dahil sa sagot ni Kendricks. Ha? Anak! Sorry po mama, sorry po sir. Nakayukong sabi muli ni Kendricks. Ang bait mo naman. Si daddy nga 1 taon bago mag-donate. Dinaig mo pa si daddy. Sabay tawa pa nga ni Andre. Palihim nga na sinamaan ng tingin ni Henrik si Andre kaya naitikom nga ni Andre ang bibig niya. Joke! Pagbawi nga ni Andre sabay tawa ulit. So wala kang magagawa Claire. Sa akin kayo uuwi sa ayaw at sa gusto mo. Sa bahay ko. Ngumisi nga si Henrik. Mag-impake na kayo at alis na tayo. Let's go Andre, mag-uusap muna tayo. Muling sabi nga ni Henrik bago nga sila tinalikuran. Lumabas nga si ni Henrik at Andre sa bahay ni Claire at naabutan nga nila ang mga bodyguards ni Andre. Hey Andre, kailan ko pinaramdam sa'yo na nag-iisa ka ha? At anong wala kang kasamang kumain? Lagi kitang kasabay kumain Andre but anyway, you did a great job Andre. Nakangising sabi nga ni Henrik at ngumisi na nga rin pabalik si Andre. Daddy, paawa lang naman ako kay mommy, gumana naman eh. Pero hindi ko akalain na may mahahak pala na account mo. Tumawa ng malakas si Andre. Ang talino talaga ng kapatid mo. Kamot ulo na nga lamang nasabi ng presidenteng si Hendrik. Kabahan ka na dad, baka magulat ka araw-araw kang kuhanan sa bank account mo. Tapos i-donate sa mga bahay ang punan. Tumawa nga muli si Andre. At bahagyang tinuro ang mukha ng kanyang ama. Okay lang. Simpleng sagot naman ni Henrik. Okay lang dahil mapera ka naman? Nakangising tanong nga ni Andre. Inirapan na nga lamang ni Henrik ang anak niya. At naalala na naman ang itsura ni Andre kanina habang kausap nga ni Andre si Claire. Hindi akalain ni Henrik na may mga ganoong klaseng katauhan si Andre. Habang tinitignan nga ni Henrik si Andre kanina, ay naluloko na nga rin siya dahil sa itsura ni Andre. Kapag kasi tinignan nga ni Andre sa mata kanina ay parang totoo ang sinasabi. Napailing na nga lamang si Henrik at lihim nga napangisi. Matalino kayo pareho, totoo ngang magkapatid kayo Andre. Mahinang sabi nga ni Henrik. May tumikhim nga sa likod ni na Henrik at Andre, kaya natahimik nga ang magamat sumeryoso. Mom, tulungan po kita, sabi nga ni Andre. Ngumiti ng maliit si Claire at ibinigay kay Andre ang pinakamagaan na bagahe nilang dalawa ni Kendricks. Thank you. Medyo utal nga na pagpapasalamat ni Claire kay Andre. Ngumiti lang ang bata at tumango. Pumasok na kayo sa kotse. Seryosong sabi naman ni Henrik. Hindi na nga lang nagsalita sa Claire at agad nang pumasok sa loob ng kotse. Wow, mama, ang laki naman po ng bahay ni na Andre at Sir Henrik. Nakangiting sabi nga ni Kendricks. Pagkarating nga nila sa tapat ng mansyon, maging si Claire ay namangha nga rin sa laki ng mansyon ni Henrik. Ngayon lang kasi nakapunta si Claire sa mansyon ni Henrik. Pumasok sina Claire at Kendricks sa mansyon kasabay nga ni Henrik at Andre. Pasimpleng tinignan nga ni Claire si Henrik at nanlaki ang mata ni Claire nang mahuli nga siya ni Henrik na nakatingin sa kanya. Agad na umiwas ng tingin si Claire at nakaramdam siya ng kaunting kaba. Halos 13 years na nga hindi nakikita ni Claire si Henrik. Kaya natural nga na naiilang nga siya kay Henrik. Naisip ni Claire na baka hindi naman alam ni Henrik o nahahalata ni Henrik na anak nilang dalawa si Kendricks. Pero nadismaya nga rin si Claire nang maalala nga na isang tingin pa lang ng dalawang mata ni Kendricks, kitang-kita na nga agad na kamukhang-kamukha nga ni Kendricks
si Henrik. "Magandang gabi po, sir." Pagbati nga ng isang katulong at halata nga sa mata ng babae na nagugulat nga siya dahil sa pagdating ni Henrik na may ibang kasama. Gabing-gabi kasi minsan umuwi si Henrik, kaya nagulat nga ang tauhan ni Henrik nang maagang umuwi ang amo nila. "Good evening, Manang. Maganda kayo nang makakain ng mag-iina. Ni Claire at ang dalawang bata," sabi nga ni Henrik at tumikim. Kumunot ang noon ni Claire pero maya-maya pa ay ngumiti na nga lamang siya agad sa matandang kaharap nila. "Magandang gabi po, pwede ko po kayong tulungan sa..." Hindi na nga natapos si Claire ang sasabihin dahil biglang sumabat nga si Henrik. "Claire, sila nang bahala dyan." Malamig nga na sambit ni Henrik. Natahimik na nga lamang saglit si Claire at tinignan ng mabuti ang matanda. Napansin nga ni Claire na parang pagod na nga ang matanda kaya napailing na nga lamang siya. "Gusto ko lang tulungan si Manang. Mukha kasing pagod na siya, sir." Sagot niya at pilit na nga nang umiti. "Don't call me sir," sigaw ni Henrik. Nakinagulat naman ni Claire, ni Manang at ng dalawang mga bata pero agad na natawa si Andre. Nang malakas kaya nagtatakang tumingin si Claire kay Andre. "Dad, chill ka lang po, yung puso mo." Natatawang sabi na nga lamang ni Andre kaya nakatanggap nga siya ng matalim na tingin galing kay Henrik. "Grabe ka namang makatawa, Andre. Wala namang nakakatawa sa sinabi ni Sir ah." Mahinahon na sabat naman ni Kenrix at maliit na ngumiti ngunit halatang plastic ng ngiti ang binibigay ni Kenrix dahil ni hindi man lang umabot sa mata ni Kenrix ang mga ngiti niya. "Siyempre dapat happy lang." Sabay nga na natawa muli si Andre. "Teka, bakit parang magkahawig kayong dalawa?" Nagtatakang tanong nga ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Claire at ngayon niya lang napansin na magkahawig nga sina Andre at Kenrix. Kanina kasi ay napapansin nga ni Claire dahil medyo madilim na nga sa bahay nila. "Si Manang chismosa," nakangiwing sabi nga ni Andre. Samantala tumikim naman si Henrik at nag-iwas ang tingin upang maiwasan ang pagtawa dahil sa ugali ni Andre. "Napakasutil talaga nito. Parang di umiyak kanina." Sarkastikong pangaasar naman ni Kenrix. "Sorry nagpapabebe." "Dad naman." Daing nga ni Andre sa huli ng palihim nga na pinitik ni Henrik ang daliri ni Andre. Tinignan lang ni Henrik sa inosenteng mata si Andre bago ngumisi. "Doon na muna kayo at maglaro muna. Hintayin niyo na lang yung pagkain at ikaw Claire." Sabi nga ni Henrik at lumingon kay Claire. Namilog naman ang mata ni Claire at nagtatakang tumingin pabalik kay Henrik. "Ako?" Utal nga na tanong ni Claire. "Oo." Malamig nga na tugon ni Henrik at tumiwas nga ng tingin. "May pag-uusapan tayong dalawa, sumunod ka sa akin." Dugtong pa nga ni Henrik na seryoso. Agad naman na nakaramdam ng kaba si Claire. Sumunod si Claire kay Henrik at nagtungo nga silang dalawa sa isang malinis na hardin. "Anong pag-uusapan natin, sir?" "Sabing wag mo akong tawagin na Sir Claire. Tawagin mo ako sa pangalan ko. Henrik ang itawag mo sa akin." Napatango na nga lamang si Claire at hindi na nga nakipagtalo pa. "Ano ko siya, diba?" Hindi nga patanong ang sinabi ni Henrik. Bumilis ang tibok ng puso ni Claire. Imbes na sagutin nga ni Claire ang sinabi ni Henrik, iba ang isinagot niya. "Bakit mo pinapabayaan?" Tanong pa nga ni Claire. At dagdag pa nga nito, "Bakit mo kami pinabayaan?" Ramdam nga ni Henrik ang lungkot sa boses ni Claire. Hindi sumagot ang lalaki, kaya muling nagsalita si Claire. "Kanina akala ko bumalik yung kambal ni Kenrix. Kanina akala ko siya si Andre, pero nang malaman kong ikaw yung ama, napasabi ako na imposibleng anak ko si Andre." Pumatak ang luha nga ni Claire sa kanyang pisngi kaya napaiwas si Claire ng tingin kay Henrik. Tahimik lang si Henrik sa tabi ni Claire at pinapakinggan lang ang babae. "Oo, nawala yung kambal ni Kendricks noon. Lagi kong sinisisi ang sarili ko sa pagkawala ng kambal ni Kendricks. At napapasabi na lang ako na masyado ba akong pabayang ina para mawala ang isa kong anak?" Napangiti nga ng mapait si Claire at pinunasan nga ang luhang patuloy na bumabagsak galing sa mata niya. "Sorry kung pinabayaan ko yung anak natin. I'm sorry, Hendrik. Hindi ko alam kung anong nangyari. Nung araw na yon dahil tulog ako katabi ang dalawang bata at paggising ko wala na yung isa. Pero imposible namang kuhanin siya sa akin kasi paano yun? Nasa bahay na kami at wala namang nangunguhang bata doon sa lugar na tinutuluyan namin." Humagulgol nga si Claire sa harapan ni Hendrik. Parang nadudurog nga ang puso ni Henrik habang pinapakinggan nga ang lahat ng sinasabi ni Claire. Bumalik lahat kay Claire ang alaalang hindi na nga niya makalimutan
hanggang ngayon. "Mama, tabi po tayo," nakangiting sabi nga ng anak ni Claire. Napalingon naman kaagad si Claire sa kanyang anak at binuhat ang bata patungo sa isang simpleng kama. Mahimbing nang natutulog si Kendricks. Kwinentohan muna ni Claire ang anak bago tuluyang makatulog. Nagising nga si Claire ng bandang 5:00 ng umaga at nagulanta nga si Claire nang hindi nga niya makita ang kambal ni Kendricks. "Anak, nasan ka ba?" Tarantang sigaw nga ni Claire at lumabas nga ng kwarto. Pero walang naabutan nga si Claire na anak sa labas ng kwarto. Nagising si Kendricks dahil sa sigaw ni Claire at lumapit nga kaagad si Kendricks sa kanyang ina. "Mano pong nangyayari?" "Nasaan po siya?" Takang tanong nga ni Kendricks kay Claire. Unti-unting bumagsak ang luha ni Claire galing sa kanyang mata. Kung saan-saan hinanap ni Claire si Hades. Hanggang sa lumapit na nga si Claire sa barangay upang tulungan nga si Claire na hanapin ang anak niyang nawawala dati. Pero nabigo si Claire dahil hindi na nga talaga niya nahanap. Halos manlambot nga si Henrik nang maalala ang unang pagkikita nila ni Andre. "Ibalik mo ako sa mama ko!" Umiiyak nga na sigaw ng lalaki kay Henrik. Pumungay naman ang mga mata ni Henrik at maliit na napangiti habang pinagmamasdan ng dalawang mata ni Hades. Ito pala ang pangalan talaga ni Andre. Pinangalanan nga lamang siya ni Henrik ng Andre. Nagwawala nga si Andre dati nang mawala siya. "Shh, son. Mahal ko kayo. Ayoko kayong ilagay sa kapahamakan." Mahinahon nga nasabi ni Henrik at pinunasan ng luhang tumutulog sa mata ni Hades. "Ikaw na, si Andre Hades." Matagal nang alam ni Henrik na anak niya si Kendricks pero hindi mo na ginulo ni Henrik sina Kendricks at Claire. Hinayaan na nga lamang nito si Claire at Kendricks na mamuhay ng payapa. Ayaw ni Henrik na madamay pa ang dalawa pero kinuha niya pa rin si Andre. Hindi kaya ni Henrik na mawalay sa kambal kaya kinuha niya ang isa. Hindi na nga napigilan pa ni Henrik na yakapin si Claire. Hindi na malaya ni Henrik na tumulo na rin pala ang luha niya. "I'm sorry, Claire." Paus na nga nasabi ni Henrik at humigpit ang pagkakayakap kay Claire. "Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa inyo. Marami akong kalaban sa politika kaya ayaw ko kayong idamay. Maraming gustong mawala ako kaya ayaw kong malaman nilang may connection tayong dalawa o malaman nilang may anak tayo. Baka kayo pa ang kunin sa akin. Ayoko kayong mawala sa akin, Claire. Hindi ko kakayanin." Napayo ko nga si Henrik. Kumirot ang puso ni Claire habang pinapakinggan lahat ng paliwanag ni Henrik. Pero nawala pa rin sa akin si Hades. Si Andre na ngayon. Yung anak natin, Henrik, nawala. Napapiyok na nga si Claire dahil sa pagiyak at lumayo ng kaunti kay Henrik. Huminga ng malalim si Henrik bago muling nagsalita. "Hindi nawala ang anak natin, Claire. Nasa akin siya. Ako ang nagpakuha kay Andre. Inalagaan at minahal ko si Andre habang minamahal ko kayo sa malayo ni Kendricks, Claire." Napapaus na nga nasambit ni Henricks at magaan nga na hinalikan ang noo ni Claire. "Araw-araw ko kayong sinusundan nang hindi nyo alam." Dugtong pa nga ni Henrik. Napahawak sa dibdib si Claire dahil sa pagbigat noon. Hindi nakakaya ni Claire lahat ng nalalaman niya ngayon. "Anak ko si Andre? Siya si Hades?" Nanginginig na nga ang labi ni Claire. "Yes, Claire. Anak natin si Andre Hades." Mahinang sabi nga ni Henrik. "Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Halos ilang years bago mo maisipan na sabihin sa akin na nasa iyo pala siya. Kaya pala habang tinitignan ko ang mata ni Andre, puno ng pangungulila. Kaya pala kumirot ang puso ko habang pinapakinggan lahat ng sinasabi niya. Siya pala si Hades, yung anak ko na nawala dati." Halos bumigay nga ang tuhod ni Claire, kundi lang nahawakan ni Henrik ang braso niya. "Alam niya ba?" Utal nga na tanong ni Claire kay Henrik. "Of course, Claire." Nakangiting sagot nga ni Henrik. "Gusto ni Andre na makasama kayo pero lagi ko siyang pinapaalalahanan na hindi pa ngayon ang tamang oras dahil marami pang tao na gusto akong bumagsak at umalis sa pwesto. Ganun kasi talaga sa politika, pati pamilya idadamay." Seryosong saad nga ni Henrik. "Umiiyak ba siya? Lagi ba niya akong hinahanap, Henrik?" Tanong nga muli ni Claire. At napayuko. Nag-aalala siya dahil baka ang pumasok nga sa isipan ni Andre ay naging pabayang ina siya. "Parati kanyang hinahanap, Claire. Walang minuto na hindi kanya hinanap. Bukang bibig kanya."
Ngayon lang siya kumalma noong nandito na kayo. Ang totoo niyan, laging umiiyak si Andre noon pero nung nakuha ko ng loob niya, naging maayos naman ang lahat hanggang sa naipaliwanag ko sa kanya at naintindihan niya ang sitwasyon natin. Napabuntong hininga nga si Henrik. Mami! Nagulat sina Claire at Henrik nang tumakbo nga si Andre at agad na yumakap sa bewang ni Claire. Niyakap pabalik ni Claire si Andre at paulit-ulit na hinalikan sa noo. I love you, Mom! Malambing nga na sambit ni Andre. I love you to my Hades. Mahinang sabi nga ni Claire at humigpit ang pagkakayakap kay Andre. Napatingin nga si Claire sa nakatayong Kendricks habang nakatingin sa kanilang tatlo pero napansin nga ni Claire na nakatitig si Kendricks kay Henrik. Sinenyasan nga ni Claire na lumapit si Kendricks sa kanya at lumapit nga ang bata at yumakap na nga rin kay Claire. Nakahanda na po ang pagkain, Mama. Mahinahon na sabi ni Kendricks at maliit na ngumiti. Kendricks, may gustong sabihin sa'yo si Mama. Nakangiting sabi nga ni Claire at umayos na nga ng tayo. Si Henrik, yung papa mo anak. Dugtong nga ni Claire. Biglang nawala ang ngiti ni Kendricks sa labit na palitan ng gulat. Mama, hindi mo naman po kailangan na magsinungaling sa akin para po masabi lang na may papa po ko. Kung makikihati naman po si Andre sa akin, okay lang naman po yun. Hindi po ako naghahangad ng ama ng iba. Ikaw lang po sapat na sa akin, Mama. Ngumiti ng mapait si Kendricks at lumipat nga ang tingin kay Henrik. Sumeryoso si Kendricks. Pagtingin nga kay Henrik, ang kaninang masayang ngiti ni Henrik ay napalitan nga ng peking ngiti dahil nga sa sinabi ni Kendricks. Lumuhod nga si Henrik sa harapan ng bata at pilit na ngumiti. Hindi mo ko tatanggapin, Kendricks? Mahinahon nga na tanong ni Henrik at halos kumirot ang puso niya nang walang makita ni emosyon sa dalawang mata ni Kendricks. Bakit? Dugtong pa nga ni Henricks. Dahil sapat na po sa akin si Mama kahit siya lang po mag-isa, napapasaya na po ako. Walang emosyon nga na sagot ni Kendricks. Hindi niya ako iniwan, hindi niya ako pinabayaan, hindi niya pinaramdam na mag-isa ako, sir. Umiwas nga ng tingin si Kendricks at inabot ang kamay ni Claire at hinila nga niya. Papasok nga sa loob ng mansyon. Pumatak ang luha ni Henrik sa kaliwang mata niya at napatingin nga sa nakangising si Andre. Ano dad, kaya pa? Mukhang matigas yung kapatid ko ah. Nakangising sabi naman ni Andre. Hindi napansin ni Henrik ang anak at napairap na nga lamang sa hangin. Shut up, Andre. Chill, dad. Natatawang sabi naman ni Andre. Kailangan niya ang pagmamahal mo, dad. Kung ako namulat mo sa realidad, siya hindi pa. Kaya kailangan mo rin siyang suyuin. Hindi naman agad-agad nakukuha ang loob, di ba? Sumeryoso nga si Andre. Napaiwas na nga lamang ng tingin si Henrik dahil may point naman si Andre. Tumayo ka na nga dyan, dad. Rarayumahin ka pa. Tigilan mo ko, Andre. Galit nga na sigaw ni Henrik. Kaya napatakbo si Andre sa loob ng mansyon habang natatawa. Tahimik lang silang kumakain nang magsalita nga si Kendricks. Mama, pwede po bang paabot ng tubig? Kukunin na nga sana ni Claire ang baso ng tubig nang kunin nga yun ni Henrik at nakangiting iniabot nga kay Kendricks. Here, sabi nga ng ama nila. Napilitan naman na abutin ni Kendricks ang baso at napayuko. Salamat po. Pagpapasalamat na nga lamang niya dito. Daddy, tabi-tabi kami ni na Mama at Kendricks ha. Ikaw, saan ka pa matutulog? Nakangising tanong nga ni Andre. Tumikhim nga si Henricks bago magsalita. Di sa tabi nyo. Sagot naman ito at nag-iwas naman ang tingin si Claire nang tumingin si Henrik sa kanya. Bawal, dad. What if mahulog ka tapos yung rayuma mo? Hindi nga natapos si Andre nang sumabat nga si Henrik. Huwag mo nang umpisahan, Andre. Hindi pa ako matanda. Mariing sabi nga ni Henrik pero hindi natitinag ang anak niyang si Andre. Ay mo sa guest room, dad. What? Iritadong sabi nga ni Henrik. O kaya sa kwarto ko, daddy, maraming kwarto dito, diba? Tila nangasar lang si Andre kaya natawa ng mahina si Claire. Hindi akalain ni Claire na ganito na nga kakulit ang anak niyang si Hades. Noon kasi ay tahimik lang si Andre Hades. Kumain ka na lang dyan, Andre. Sabi na nga lamang ni Henrik at sinamaan ngang tingin si Andre ngunit ngumisilang ang anak niya. Sus, tiklop naman pala kay Kendricks. Pabulong-bulong pa nga. Nasabi ni Andre kaya mas lalong kumunot ang noon ni Henrik. Henrik, mukhang inaantok na si Kendricks. Saan ba kami pwedeng matulog? Mahinahon nga na tanong ni Claire kay Henrik. May 2 kwarto kayo dito.
May kumpletong gamit at damit na rin doon. Dati ko pa yun ipinahanda kaya kung sakaling umuwi na kayo sa akin, may matutulugan kayo. Seryosong sabi nga ni Henrik. Napangiti nga si Claire dahil sa narinig. Salamat. Pagpapasalamat nga ni Claire kay Henrik. Bumaling nga siya kay Andre at ngumiti rin. Tara na Kendricks, ang tamlay mo ngayon. Mahinahon nga nasambit ni Claire at tinalalayan na nga si Kendricks. San ba banda yun? Tanong nga niya kay Henrik. Sasamahan ko kayo. Sagot nga ni Henrik at tumayo na nga rin sa kinauupuan at sumunod nga kina Claire at nasa tapat na nga sina Claire, Henrik at Kenrick sa isang pinto. Naunang pumasok si Henrik at bumungad kina Claire at Kenrick ang malaking silid. Kahit antok na nga si Kenrick nagawa pa nga rin niyang mamangha dahil sa laki ng kwarto. Ito ang kwarto mo Kenrick, nakangiting sabi nga ni Henrik. Wow, sobrang ganda naman po nitong kwarto at sobrang laki rin po. Mama, parang mas malaki pa po ito sa apartment na tinutuluyan natin. Aliw na nasabi ni Kenrick at bahagya pang nakangiti habang nakaharap nga kay Claire. Nawala ang ngiti ni Claire at ni Henrik dahil parang wala lang ang sinabi ni Henrik kanina. Mukhang hindi pa rin pinapansin talaga ni Kenrick si Henrik. Anak, pagtawag nga ni Claire kay Kenrick. Bakit po mama? Normal nga na pagtatanong ni Kenrick at hindi na nga tumingin pa kay Henrik. Magpasalamat ka kay papa mo. Seryosong sabi ni Claire at pasimpleng nilingon nga si Henrik at nakita nga ni Claire sa dalawang mata ni Henrik ang lungkot. Salamat po sir. Kahit na ako ang may nagawang kasalanan sa'yo, nagawa niyo pa pong magpatuloy sa amin sa bahay niyo. Binigyan niyo pa ho kami ng malaking kwarto. Mahinahon na saad ni Kenrick ngunit hindi na tignan ni Kenrick sa mata si Henrik, ang kanyang ama. Napangiti ng mapait si Henrik at naisipan nga niya kung tutuusin ay kulang pa nga ang ginagawa niya ngayon. Naisip nga ni Henrik na sobrang dami na nga niyang pagkukulang kay Kenrick at Claire. Lumuhod nga si Henrik sa harapan ni Kenrick at tinawakan nga ng ama nito ang dalawang balikat ng bata. Marami akong pagkukulang sa'yo, Kenrick, at sa mama mo. Gusto kong bumawi sa inyong dalawa anak. Hindi alam nga ni Henry kung bakit naging emosyonal siya sa harapan ni Kenrick. Babawi ako sa inyong dalawa. Dugtong pa nga ni Henrik at magaan na hinalikan ng noon ni Kenrick. Napatikim si Henrik nang wala nga siyang makitang emosyon na naman sa dalawang mata ng anak niya. Nang makita nga rin yun ni Claire, agad na nga siyang nagsalita at pilit na tumawa. Henrik, mukhang inaantok na si Kenrick kaya ganyan. Pagsabat nga ni Claire at tumabi kay Kenrick. Napalunok naman si Henrik at dahan-dahang tumango at tumayo. Sige, good night Claire. And Kenrick, I love you. Lumapit nga ang lalaki kay Claire at magaan rin na hinalikan sa noo. Umiwas nga ng tingin si Claire at bahagyang nahiya. Sige, good night din. Mahinang sabi nga ni Claire at nilalayan nga ang kanyang anak patungo sa kama. Nang makahiga na nga si Claire at Kendricks, sa kama ay nagsalita agad si Kendricks dahil kanina pa nga siya nagugulahan. Mama? Pagtawag nga ni Kendricks kay Claire. Malambing nga na tanong naman ni Claire. Papa ko po ba talaga siya? Mahinahon na tanong nga ni Kendricks. Natahimik nga si Claire at napaayos ng higa. Yes anak, hindi nagsisinungaling si mama o si Henrik sa'yo. Kambal mo rin si Andre. Siya yung akala nating nawawala noon pero nasa papa mo lang pala. Anak, marami akong hindi napapaliwanag sa'yo dahil baka magulahan ka. Pero para sa akin ay tama lang ang ginawa ni Henrik ng papa mo. Tama lang na nilayo niya tayo sa kapahamakan. Ginawa lang niya yon para sa kapakanan natin. Seryosong saad nga ni Claire at hindi na nga niya namalayan na tumutulo na pala ang luha niya. Pero bakit kailangan niyang kunin sa atin si Hades? Si Andre po. Muling tanong nga ni Kendricks. Kasi ayaw niyang mapalayo sa inyo. Nasa isip niya na sana isa man lang sa inyo ni Andre ang nakasama niya. Sagot nga ni Claire at napabuntong hininga. Hindi po ba pwedeng tayong lahat ang kunin niya? Bakit po ngayon lang? At saka bakit po siya ang napili niya? Nagulat nga si Claire sa tanong ni Kendricks at nakita nga ni Claire na naluluhan na ang anak niya. Mahal niya po ba talaga tayo, Mama? Oo naman anak. Kung titignan mo sa mata ang papa mo, makikita mo ang pagmamahal niya sa ating tatlo. Nakangiting sabi nga ni Claire at tinaplos ang buhok ng kanyang anak. Matulog ka na, Kendricks. Dugtong pa nga ni Claire bago hinalikan ng noo ni Kendricks. Tango na nga lamang ang naging tugon ni Kendricks at yumakap na nga sa bewang ni Claire.
Maya-maya ay biglang kumatok nga sa pinto at alam na nga agad ni Claire kung sino yon. Andre, halika. Nakangiting pagtawag nga ni Claire kay Andre kaya agad naman na lumapit si Andre at humiga sa tabi ni Claire. Yumakap agad si Andre kay Claire kaya napangiti nga si Claire ng matamis at niyakap rin pabalik ang anak na si Andre. Matagal nang gusto ni Claire na makasama muli ang kambal ni Kendricks. Akala nga ni Claire ay hindi na nga darating ang araw na to. Akala ni Claire ay hindi na nga niya makikita o makakasama ang isang anak niya. I miss you so much, mama ko. Malambing nga nasambit ni Andre at biglang humigpit ang pagkakayakap ni Claire dito. Miss na rin kita, Andre. Tugon nga ni Claire at napangiti ng mapait. Lagi po akong nagpe-pray kay Papa God na sana maging maayos na lahat para lagi ko na po kayong kasama ni Kendricks. Kanina po nagpray ako na nagpasalamat ako kay Papa God dahil tinupad niya ang matagal kong hiling. Masayang sabi nga ni Andre. Dito na lang po kayo lagi, Mama. Wag na po kayong umalis. Wag niyo na po akong iwan. Sawang-sawa na rin po akong pagmasdan kayo sa malayo eh. Dito na lang po kayo. Malambing nga na sabi ni Andre at nagsumiksik pa nga lalo kay Claire. Napangiti naman si Claire. Dito lang kami, hindi ka na namin iiwan. I love you, Andre. Mahal na mahal ka ni Mama. Napakagad nga sa ibabang labi si Claire upang iwasan ang pagtulo muli ng luha. Hinalikan nga ni Claire ang noo ni Andre at napansin nga ni Claire na agad nang nakatulog si Andre. Siguro dahil na nga rin sa pagod. Apo ko! Nagulat nga si na Claire nang may biglang sumigaw na matanda. Tumakbo ang matanda palapit kay Kendricks at agad na niyakap ang bata. Nanlaki ang mata ni Claire nang biglang tumulo ang luha ng matanda. Ma'am, ginugulat niyo yung bata. Mahinahon nga nasabi ni Henrik at lumapit nga. Hinila niya pala si Kendricks. Ngayon lang kita nakita ng personal pero parang kasama rin kita tuwing kasama ko si Andre. Pero iba pa rin pala kapag ikaw talaga. Naluluhang saad nga ng matanda at lumapit muli kay Kendricks at muling niyakap. Sino ka po? Nagugulahan nga na tanong ni Kendricks pero bahagya siyang umiti. Ngayon lang rin po kita nakita pero parang kilala ka po ng puso ko. Inosenteng sabi muli ni Kendricks at hinawakan ng isang kamay ng matanda kaya muling tumulo ang luha ng matanda sa ginawa ni Kendricks. Oh gosh, I love you so much, Kendricks, apo ko. I'm your Lola. Naluluhang sagot nga ng matanda. I'm Lola Helena. Dugtong pa nga ni Lola Helena. Hello po, Lola. Napangiti nga, nasabi ni Kendricks. Dilingon nga ni Claire si Henrik na tahimik lang na nakatingin sa dalawa. At si Andre naman ay nakangiti habang pinagmamasdan ang lola niya at si Kendricks. Napaiwas ng tingin si Henrik at pumasok nga sa isip nito na kailan kaya siya matatanggap ni Kendricks bilang ama. Kailan kaya siya ngingitian ni Kendricks na ganun katulad ng ngiti na binibigay ni Kendricks sa kanyang lola at ina. Kailan kaya mayayakap ni Henrik si Kendricks ng malaya at walang lungkot. Lumapit na nga si Claire kay Henrik at hinawakan ni Claire ang braso nito para bang pinapahiwatig ni Claire na magiging maayos rin ang lahat. Gusto kong bigyan rin ako ni Kendricks ng masayang ngiti. Saad pa nga ni Henrik at mapait na napangiti. Mabibigyan ka rin niya, Henrik. Siguro hindi pa sa ngayon pero darating ang araw na magkakalapit rin kayo. Mukhang nagugulahan pa kasi si Kendricks kahit anong paliwanag ko eh. Napabuntong hininga nga si Claire sa huli. Mahal ko ang kambal. Mahal ko kayo. Mahal na mahal. Napapaus na nga na saad ni Henrik at hinawakan na nga pabalik ang kamay ni Claire. Claire, pwede bang mahalin mo ko ulit? Pangako aayusin ko na. Hindi na ako gagawa ng ikakasakit mo. Please, mahalin mo ako ulit kasi ako, mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Nangihina nga na sambit ng lalaki. Biglang tumulo ang luha ni Claire at parang may humaplos sa kanyang puso nang marinig ang sinabi ni Henrik. Inangat nga ni Claire ang kaliwang kamay niya at inabot nga ang pisngi nito. Mahal rin kita. Hindi nagbago at nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Mahinahon nga na saad ni Claire at matamis nang umiti dito. Mama, gising ka na po. Unti-unting idinilat ni Claire ang dalawang mata niya at bumungad nga sa kanya si Kendricks at Andre na nakangiti. Good morning, Kendricks, Andre. Nasaan ang papa niyo? Tanong nga ni Claire. Lumaki ang ngisi ni Andre. Uy, si Papa agad ang hinahanap. Pangasar nga ni Andre at sinundot pa nga ang tagiliran ni Claire. Kaya agad na napalayo si Claire at natawa na nga lamang ng mahina. Tinignan ni Claire si Kendricks na tahimik ngunit nakangiti naman itong
Tinanggap iyon. Nitong mga nakaraang araw, napansin nga ni Claire na masyado ng tahimik si Kendricks at hindi na nga mabasa ni Claire ang nasa isip niya, kaya nag-aalala na nga ito. Tumayo na kayo, papasok na kayo sa school, di ba? Tanong muli ni Claire. Opo, ikaw na lang pong hinihintay namin, Mama. Magalang nga nasagot ni Kendricks. At maliit na nga nangumiti si Claire. Nanlaki ang mga mata ni Claire dahil sa gulat at agad na napaayos ng upo. Namula ang mukha ni Claire nang pumasok na nga sa kanyang isip ang pinaghihintay nga niya na kanyang mga anak. Ganun ba, pasensya na kayo? Nahihiyang saad nga ni Claire. Okay lang po, Mama, tara na po. Masayang sagot nga ni Andre at tumalon pababa sa kama. Tahimik naman na sumunod si Kendricks kay Andre palabas ng kwarto. Naabutan nga niya si Henrik at ang ina nito na sabay na kumakain. Agad nang umiti si Claire nang magtamang mga mata nila ng matanda. Good morning po, pagbati nga ni Claire. Ngumiti pabalik ang ginang at si Nene sa ni Claire na lumapit. Good morning, Iha. Kailan ang kasal ninyo? Tanong na nga ng ginang kaya bahagyang nanlaki ang mata ni Claire dahil sa gulat at si Henrik naman ay nabulunan habang umiinom ng tubig. Mom, pagsaway nga ni Henrik. What? Maayos akong nagtatanong dito. Nakangising sagot naman ng ginang. Hey, Iha, you can call me Mommy, okay? Huwag kang mahiya sa akin. Nakangiting sabi nga ng ginang. Upo ka na dito, sabayan mo kami kumain. Dugtong pa nga ng ginang at ngumiti muli kay Claire. Sumunod naman si Claire at naupo nga siya sa tabi ni Kendricks. Kayo na lang po pala yung kumakain, tapos na pala yung dalawang bata. Saad nga ni Claire at akmang magsasandok na nga sana siya nang abutin nga yun ni Henrik at siya na nga ang nagsandok ng kanin para kay Claire. Pasimpleng tinignan ni Claire ang ina ng lalaki at nakita nga ni Claire na nakangiti ang ginang habang pinagmamasdan silang dalawa ni Henrik. I miss my husband, Gideon. Napaayos ng upo si Claire at napansin nga niyang may dumaan na lungkot sa dalawang mata ng ina ni Henrik. Okay na to, Claire. O dadagdagan? Ha? Tama na to. Utal nga nasagot ni Claire. Napangiti na nga lamang si Henrik at tumango. Naninibago nga siya sa sobrang pagiging maalaga nga ni Henrik. Hanggang sa, let's go twins, ihatid ko na kayo. Mom, Claire, una na kami. Saad nga ni Henrik. Tumango lang ang ina ni Henrik at ngumiti ng matamis. Lumapit nga si Henrik kay Claire at hinalikan ni Henrik ang sentido ni Claire kaya namula si Claire dahil sa hiya sa ina ni Henrik. See you later, Claire. Nakangising sabi nga ng lalaki at hinila nga ang dalawang anak. Ang cute ng mama niyo, no? Natatawang saad pa nga ni Henrik sa kanyang mga anak. Napangisi naman si Andre bago magsalita na tila ba inaasar na naman ang kanyang ama. Tapos maganda pa. Ikaw, Kendrick, anong masasabi mo? Tanong naman ni Andre sa huli. Natahimik lang si Henrik at naghihintay nga ng sagot ni Kendricks na hanggang ngayon ay cold pa rin sa kanya. Hey, ang tahimik mo. Nakangising sabi nga ni Andre at tinapik ang balikat ni Kendricks. Hayaan mo na, Andre, mukhang hindi maganda ang gising ng kapatid mo. Mahinahon na nga lamang nasaad ng kanilang ama at pinagbuksan ng dalawang bata ng pinto. Pasok na, malilate na kayo. Dagdag pa nga niya. Nang bumaba na nga silang tatlo agad na lumapit si Henrik kay Kendricks. Are you okay? Malambing nga na tanong ni Henrik kay Kendricks. Okay lang po ako. Mahinahon nga nasagot ni Kendricks at umiwas na nga lamang ng tingin. Mr. President, baka po magkagulo kaya mas mabuting dito ka na lang po. Kami na lang po ang maghahatid sa kambal. Magalang nga nasabi ng isang bodyguard. Napalunok nga si Henrik at dahan-dahang tumango. Lumapit nga si Henrik sa dalawang anak at yumuko. I'm sorry, hindi ko kayo may hahatid. Andre, ikaw ang kakaalam dito kaya ikaw ang maghatid muna kay Kendricks. Seryosong sambit nga ni Henrik. Ngumiti naman si Andre bago tumango. Okay, Dad. Sagot nga ni Andre. Hinalikan nga ni Henrik sa noo ang kambal bago tuluyang lumisan sa school. Ikaw yon, di ba? Sigaw ng isang bata at tinulak nga si Kendricks. Kumunot ang noon ni Kendricks at hindi alam magagawin. Recess time ngayon kaya nasa kantin nga siya. At tahimik na nga kumakain nang may biglang lumapit na batang lalaki. What do you mean? Nakakunot noong tanong nga ni Kendricks at bahagyang tumaas ang isang kilay. Maang-maangan ka pa. Ikaw yung sumuntok sa kaibigan ko kahapon. Galit na sigaw ng batang lalaki. Hindi ako yun. Kalmadong sabi naman ni Kendricks at tumayo upang ligpitin ang kinakain. Ngunit pinigilan nga siya ng batang lalaki at inagaw nga sa kanya ang tray at binilibag kaya natapon ang natitirang pagkain roon. Napakuyom ng kamay si Kendricks
at pinipigil ang gantihan ang karap niya dahil biglang pumasok sa isip ni Hendrix ang bilin ni Claire na huwag gaganti agad. Hindi nga ako yun. Bago lang ako. Aray! Napadaing nga sa huli si Hendrix. Nang itulak nga siya muli ng batang lalaki kaya napaupo nga siya muli sa sahig. Hindi mo ako malaloko. Ang dami mo nang binubuli dito tapos sasabihin mong bago ka lang? Are you crazy? Mariing sabi nga muli ng batang lalaki. Biglang pumasok sa isip ni Hendrix na may kakambal nga pala siya at baka ang kambal ni Hendrix ang tinutukoy ng batang lalaki. Ikaw ang manloloko dito. Hindi niya yun magagawa. Mabait si Andre. Galit nga na sigaw ni Hendrix at agad na tumayo upang itulak nga pabalik ang batang lalaki. Hendrix! Sigaw nga ni Andre. Nanlaki ang mata ng mga estudyanteng nasa kantin dahil tila nagugulat na nga sa nakikita. Hey, anong ginawa mo sa kambal ko? Galit nga na sigaw ni Andre at kaagad na kinuwelyuhan ng batang lalaki. Inawat ni Hendrix si Andre nang malapit na ngang masuntok ni Andre ang batang lalaki. Tama na yan, Andre. Natatarantang sigaw nga ni Hendrix at hinila palayo si Andre sa kantin. Mag-aalas 12 na nga nang dumating nga si Claire sa school ni na Hendrix at Andre. Hindi pwedeng sumama si Hendrik pero nagpumilit nga siya dahil anak nga niya ang nasa gulo ngayon. Kahit ikapapahamak ni Hendrik ang pagpunta sa school na yon, pumunta pa rin siya. Handa nga si Hendrik na malagay sa kapahamakan ang buhay niya mailayo lamang ang kambal sa gulo. Hindi na nga naisip pa ni Hendrik lahat ng kalaban niya sa politika nang magtungo nga siya sa school ni na Hendrix at Andre kasama si Claire. Mr. President, anong ginagawa niyo rito sa guidance room? Nauutal nga na tanong ng principal. Pumasok bigla sa isip ni Hendrik na hindi nga alam ng mga tao na may anak siya. Nasaan yung dalawa kong anak? Malamig nga na tanong ni Hendrik. Po, Mr. President? Nasaan yung dalawa kong anak? Sigaw nga ni Hendrik. Hinawakan ni Claire ang braso ni Hendrik upang kumalmang lalaki. Nagulat sila nang may dalawang bata na tumakbo palapit sa kanila. Mama! Pagtawag nga ni Hendrix kay Claire at yumakap agad sa bewang ni Claire si Hendrix. Si Andre naman ang tumakbo rin palapit kay Hendrik at ngumisilang. Sanay na nga si Hendrik na laging nag-guidance si Andre pero nang malaman nga ni Hendrik na kasama si Hendrix, agad nga itong sumama. Ngayon lang nakapunta dito si Hendrik. Anak, anong nangyari? Nakakunot noong ang tanong ni Claire kay Hendrix. Napayuko na nga lamang si Hendrix ang hindi ng salita. Ma, wala pong kasalanan si Hendrix dito. Andre, matatanggap ko pang nagpa-guidance ka, pero itong kapatid mo hindi ko matanggap na kasali siya sa gulo mo. Bakit? Bakit kailangan mo siyang itawit? Mariing paghalit nga ni Hendrix sa bata. Hindi kita pinagbabawalan o bumawi sa kaaway mo, pero kapag alam kong ikaw ang nauuna, nangihina ako. Mahinahon nga na boses na sabi nga ni Hendrik. Natahimik nga sa guidance room at wala ni isang nagsalita dahil na nga rin sa gulat at takot kay Hendrik. Dad, hindi naman po ko yung may kasalanan yung lalaki po. Nakayo kong sagot naman ni Andre. Sinungaling ka, Andre. Ikaw ang nauna. Sigaw naman ang batang lalaki. Matalim ang mata ni Hendrik nang lingunin nga niya ang batang lalaki. Huwag mong sigawan yung anak ko. Sigaw pabalik ni President. Napatango ang batang lalaki sa likod ng magulang niya. Mr. President, pasensya na po sa nagawa ng anak ko. Sa anak mo po, please po patawarin niyo kami. Nanginginig nga ang boses na sabi ng babae at nakahawak nga ng mahigpit sa kamay ng anak. Sa akin ka ba may kasalanan, miss? Nakakunot noong tanong nga ni Hendrik. Hinigpitan nga ni Claire ang pagkakahawak sa braso ni Hendrik, kaya natahimik na nga lamang ang lalaki at napakagat sa ibabang labi. Anak, magsorry ka na sa anak ni Mr. President. Nauutal nga na saad ng babae. Nagmamadaling yumuko ang batang lalaki. Sorry, Andre and Hendrix. Nauutal na sabi ng batang lalaki. Okay lang yun. At saka hindi mo naman alam na may kakambal si Andre, kaya akala mo ko siya. Mahinahon nga nasambit ni Hendrix at maliit nga nang ngumiti. Ngumiti pabalik ang batang lalaki at kinakabahan na lumingon kay Andre. Nakangisi lang si Andre at mukhang balak nga na magsalita kaya kinurot ng mahina ni Claire si Andre kaya nawala na nga ang ngisi ni Andre sa labi. Mama naman! Oo na, sa susunod na galawin mo ulit kapatid ko, susuntukin. Aray! Napadaing nga sa huli si Andre nang kurutin nga muli ni Claire ang braso ni Andre. Isa, Andre. Pagsisita nga ni Claire muli kay Andre nang makita nga ni Claire na matalim na naman ang tingin ni Andre sa batang lalaki.
Ngumiti lang si Andre kay Claire at natawa ng mahina. Apo Andre, ano itong nabalitaan kung nakipag-away ka na naman at dinamay mo pa si... Hindi natapos ng matanda ang pagsasalita dahil biglang sumabat si Kendricks. Lola, wag niyo pong sisihin si Andre. Dahil may kasalanan rin naman po ko. Magalang nga nasabi ni Kendricks at bahagya pang yumuko. Napahinga ng malalim ang lola ni na Kendricks at Andre. Pero apo, hindi tamang ginawa niya. Mahinahon na nga ang boses ng matanda hindi katulad kanina na sobrang lakas at animoy galit. Hinaplos nga ni Claire ang ulo ni Andre nang maramdaman nga ni Claire na napaiyak nga si Andre. Hindi siya galit anak, pinapangaralan niya lang tayo. Nakangiting sabi nga ni Claire at ang pisngi naman ni Andre ang hinaplos. Claire, nasan si Hendrik? Mahinahon nga na tanong na matanda kay Claire. Kumalat agad na may anak siya at kambal pa. Natatarantang sabi pa nga ng matanda. Tumakbo agad ang isang katulong at inabutan nga ng malamig na tubig ang ina ni Henrik. Napabuntong hininga muli ang ina ni Henrik at napaupo na nga lamang sa sofa. Thank you. Pagpapasalamat ng matanda sa katulong. Yumuko lang ang katulong at maliit na ngumiti. Ma, may asikasuhin daw po siya, kaya baka late na siyang makauwi mamaya. Huwag po kayong masyadong ma-stress, dahil magiging maayos rin ang lahat. Saad nga ni Claire at maliit na ngumiti. Mahal ko ang anak ko, Claire. Siya na lang natitira sa akin nung iniwan kami ng ama niya. Seryosong sabi nga ng ina ni Henrik. Tumango naman si Claire dahil naiintindihan niya ang ina nito. Hindi ko kakayanin kung pati siya ay mawawala sa akin. Siya na lamang ang meron ako, alam mo naman siguro ang problema niya, di ba? Tanong nga ng ina ni Henrik. At biglang tumulo ang luha sa kaliwang mata, ngunit agad rin na pinunasan. Yes po, sagot nga ni Claire at tumingin sa dalawang bata. Magbihis na muna kayo sa kwarto niyo, sabi muli ni Claire. Agad namang sumunod ang dalawang anak ni Claire at agad na tumakbo patungo sa kwarto. Birthday niya ngayon, anak. Nakangiting sabi nga ng ina ni Claire. Nanlaki ang mata ni Claire dahil sa gulat dahil ngayon niya lang iyon nalaman. Matagal-tagal rin namang nagsama sina Claire at Henrik noon, pero hindi nabanggit ni Henrik kay Claire ang bagay na yon. Upo ka sa tabi ko, Claire, sabi nga ng ina ng lalaki at maliit na ngumiti. Tumango naman si Claire bago tumabi sa ina ni Henrik. Pagkaupo nga ni Claire agad na hinawakan ng ina ni Henrik ang kamay ni Claire. Alam mo ba, nung iniwan ka ni Henrik, puno ng kalungkutan ang mata niya. Isang beses lang siyang nagkwento tungkol sa'yo, pero alam kong mahalaga ka para sa kanya. Alam ko agad na mahal ka ng anak ko. Napaluha nga si Claire dahil sa sinabi ng ina ni Henrik at napayuko na nga lamang si Claire dahil parang kumirot ang puso niya. Mahal na mahal ka ni Henrik, Claire. Dugtong pa nga ng matanda. Mahal ko rin po siya, ma. Sagot naman ni Claire at agad na pinunasan ng luha. Ngumiti ka agad si Claire. Gusto ko po siyang ipagluto ngayon. Sabi nga muli nito at tumango naman agad ang ina ni Henrik at sumunod nga kay Claire patungo sa kusina. Totoo nga ang sinabi ni Henrik na medyo gagabihin nga siyang pag-uwi dahil 10 p.m. na nga si Henrik nakauwi sa mansyon. Happy birthday! Sabay-sabay nga nabati ni na Claire, Henrik at Andre at ang ina ni Henrik. Napangiti agad si Henrik at sinalubong ng yakap ang apat. Thank you, Claire, Mom. Nakangiting pasasalamat nga ni Henrik. Lumuhod agad si Henrik sa dalawang bata at hinalikan pareho. Thank you, Andre and Kendricks. I love you. Malambing nga nasabi ni Mr. President at muling niyakap ang kambal. You're welcome, Dad! Masayang sabi naman ni Andre samantalang si Kendricks ay ngumiti lang. Kainan na! Tugtong pa nga ni Andre at tumakbo patungo sa dining table. Sumunod naman agad sila Claire. Maraming pinagkwentuhan sina Henrik at Claire, pati na rin ang ina ni Henrik at ang dalawang bata habang kumakain. Tanging natira na nga lamang ay sina Henrik at Claire. Henrik, ako narito. Pagod ka galing sa opisina. Hindi natapos ni Claire ang sasabihin nang biglang nagsalita si Henrik. Ayoko na. Bumaba na ako sa pwesto. Biglang saad nga ni Mr. President. Napakunot noon naman si Claire. Ano? Bakit? Paano ka? Nagugulhan nga na tanong ni Claire kay Henrik. Kaya ko kayong buhayin kahit wala ako sa pwestong yan, Claire. Mas gusto ko yung unahin kayo kaysa sa politika. Tumatandaan na rin ako. May hinahong sabi naman ni Henrik at yumakap na nga lamang kay Claire. Niyakap nga ni Claire pabalik si Henrik at napabuntong hininga. Susuportahan kita sa lahat ng bagay, Henrik. Tugon nga ni Claire.
Kung ang tingin ng iba ay duwag ka dahil bumaba ka sa pwesto o hindi mo magagawa ang tungkulin mo bilang presidente, nandito ako at ang 2 mong anak para sabihin sa'yo na lagi kang magaling at matapang sa lahat ng bagay. Sabi muli nga ni Claire at hinawakan ng 2 pisngi ni Henrik. Napaiwas nga ng tingin si Henrik nang itago nga ang luha na kababagsak lang pero hinanap muli ni Claire ang mga mata ni Henrik. Bumigat ang dibdib ni Henrik at napayakap na nga lamang kay Claire. Niyakap pabalik ni Claire si Henrik at napaluha rin. Ramdam ni Claire ang nararamdaman ng lalaking mahal niya. Nandito lang kami palagi para sa iyo, mahal. Malambing nga nasambit ni Claire at humigpit ang pagkakayakap kay Henrik. Happy birthday, mahal ko. Dugtong pa nga ni Claire. Thank you. I love you so much, Claire. Mahal na mahal kita. Kayong 3 mahal na mahal ko. Sabi nga ni Henrik bago hinalikan ng labi ni Claire. Nang magaan kaya napapikit na nga lamang si Claire at dinama ang pagmamahal ni Henrik. I love you too, Henrik. Tugon nga ni Claire bago niyakap muli si Mr. President. Kinabukasan nagulat na nga lamang sina Claire at ang 2 kambal na may nakahanda na nga sa garden ng mga maraming pagkain. Surprise! Good morning! Bati nga ni Henrik at sinalubong nga ng yakap ang 3. Parang may paru-parong lumilipad sa tiyan ni Claire habang pinagmamasdan si Henrik na masayang nakangiti habang sinasalubong silang 3. Good morning po, Dad! Bati naman ni Andre. Ikaw nagluto nitong mga pagkain, Daddy? Natutuwang tanong naman ni Andre at niyakap pabalik ang ama. Yes, son, umupo na kayo roon. Sagot nga ni Henrik. Tahimik lang si Kendricks kaya nilapitan ni Henrik ang anak niya. Good morning, Kendricks. Pagbati nga ni Henrik kay Kendricks, maliit na ngumiti nga ang bata sa kanyang ama. At least natututunan na nga niyang gawin ang mga simpleng bagay na ganoon. Tahimik lang si Claire habang nagmamasid sa magkama. Lumuhod nga si Henrik sa harapan ng anak na si Kendricks upang pantayan ang anak. Anak, gusto kitang makausap ng masinsinan tungkol sa nakaraan. Napalunok nga ng 3 beses si Henrik bago hinawakan nga ang balikat ni Kendricks. Tumango nga ang bata bilang tugon. Alam kong hindi ako naging mabuting ama sa'yo dahil hinayaan kitang lumaki. Nawala ako sa tabi mo. Pero mahal na mahal kita, Kendricks. Kayong 3 ng mama mo. Inisip ko lang ang kapakanan nyo. Lahat gagawin ko makabawi lang sa inyong 2 dahil alam kong sobra-sobrang pagkukulang ko sa iyo at sa mama mo. Sabi nga ni Henrik sa anak at sunod-sunod na nagsituluan ng luha ni Henrik. Kaya nanlaki ang mata ni Kendricks at parang bumigat ang dibdib niya. Kaya hinawakan nga ni Kendricks ang pisngi ni Henrik. Sorry po, Papa. Sorry po kung hindi maayos ang pakikitungo ko sa iyo nung nakaraang araw. Hindi ko pa po kasi matanggap at masakit dito eh. Sabi nga ni Kendricks habang turo nga sa kanyang dibdib. Napayuko nga si Henrik at agad nang niyakap si Kendricks. I'm so sorry, Kendricks. I love you so much, son. Pangako babawi ako. Babawi si Papa sa'yo. Sabi nga ni Henrik at humigpit ang pagkakayakap kay Kendricks. Niyakap pabalik ni Kendricks ang kanyang ama at napaluha kagaya ni Henrik. Mahal rin po kita, Papa. Pero wag lang po kayo sa akin bumawi. Pati rin po kay Mama at saka kay Andre. Alam ko po na nakasama niyo si Andre pero nabanggit po niya sa amin na kahit na po sa mansyon siya nakatira, minsan po nararamdaman niya na mag-isa lang siya. Siguro ay dahil parati lang po kayong busy. Humihikbing tugon nga ni Kendricks at isiniksik nga ang mukha sa leg ni Henrik. That's it? Sabi nga ni Henrik at inalalaya ng anak na umupo nga sa isang silya. Nilingon na nga ni Henrik si Claire at ngumiti si Henrik sa babae nang napakatamis at nakikita nga ni Claire sa 2 mata ng lalaki na sobrang saya niya. Thank you. Bulong nga nito. Pagkalapit nga ni Claire bago alalayan si Claire na maupo nga sa isang silya. Before we eat, let's pray. Sabi nga ni Mr. President kaya napatango sila Claire. God, thank you because you gave me the opportunity to be with my family. Thank you because my son Kendricks has forgiven me. Thank you also because you gave us food. Amen. Simpleng dasal nga ni Henrik at agad siyang umiti sa 3. Yay! Let's eat! Masayang sabi naman ni Andre at sinunggaban na nga ang pagkain kaya natawa si Henrik, Claire at Kendricks. Napanguso naman si Andre at napakamot sa ulo dahil nahihiya nga siya. Ayan, dyan ka magaling Andre kaya ka tumataba eh. Natatawang saad nga ni Henrik at mahinang kinurot ang pisngi ni Andre. Dad naman eh. Pagmamaktol nga ni Andre at lalong napanguso. Kidding. Pagbawi nga ni Henrik at muling tumawa ng mahina. Sige na, kumain na kayo riyan.
3 taon na ang nakakalipas at kinasal na nga sina Henrik at Claire. Mama! Papa! Si Caroline po umiiyak! Sigaw nga ni Kenrix mula sa kwarto kaya agad na napatayo si Henrik at Claire. Nagtungo agad silang dalawa sa kwarto at binuhat nga ni Claire ang bunsong anak nilang dalawa ni Henrik na si Caroline Hayes. 2 taong gulang pa nga lamang. Bakit umiiyak ang baby namin? Malambing nga na tanong ni Claire sa anak at magaan na hinalikan ang pisngi ni Caroline. Napatingin na nga lamang si Claire kay Henrik nang lumapit nga ito sa kanilang dalawa ni Caroline. Nilahad nga ni Henrik ang kamay niya. Ako nang magbubuhat, magpahinga ka na muna. Ilang araw ka nang walang tulog, Claire. Malambing nga na saad ni Henrik bago hinaplos ang pisngi ng asawa niya. Napangiti nga si Claire habang pinagmamasdan si Henrik. Nakikita kasi ni Claire ang punong-puno na pagmamahal ni Henrik sa kanila. Tumango nga si Claire at inabot na nga si Caroline kay Henrik at namilog ang 2 mata ni Claire nang biglang tumigil sa pag-iyak. Si Caroline nang iabot nga ni Claire si Caroline sa kanyang ama. Pero agad na natawa si Claire. Nakakatampo ka naman, baby girl. Ayaw mo ba kay mama kaya kaiyak ng iyak ha? Pagbibiro pa nga ni Claire kay Caroline. Natawa rin ng mahina si Henrik. Mama, nakakatakot na po kasi yung mata mo po eh. Pagsabat naman ni Kendricks. Nagulat silang 3 nang biglang tumawa ng malakas si Andre habang nakatingin sa mukha ni Claire. Ma, mukha ka ng panda. Natatawang sambit naman ni Andre at yumakap na nga sa bewang ni Claire. Napangusa naman si Claire at napatingin siya kay Henrik nang marinig nga niya ang mahinang pagtawa ni Henrik. Pero maganda pa rin ang mama niyo. Alanganing tumawa nga si Henrik nang makita ang matalim nang itingin ni Claire sa kanya. Pasimpleng kinalabit nga ni Henrik ang kambal upang sumang-ayon sa sinabi niya. Opo mama, sobrang ganda mo pa rin po kahit may eye bags ka na po. Pahinga ka na po muna mama. Kami na pong magbabantay kay baby Caroline. Nakangiting saad nga ni Kenrix at yumakap rin sa bewang ni Claire. I love you mama. Sabay pa nga nasabi ni na Andre at Kenrix na nagpangiti nga kay Claire at niyakap pabalik sina Kenrix at Andre. Mahal ko rin kayo. Mahal ko kayo palagi. Malambing nga nasabi naman ni Claire at magaan na hinalikan ang noon ni na Kenrix at Andre. Magpahinga rin kayo kaagad, ayokong magpupuyat kayo. Masamang magpuyat ang mga bata kaya matulog kaagad kayo. At pagkatulog ni baby Caroline, okay ba yon? Nakaiting bilin nga ni Claire sa 2 anak. Sabay na tumango naman sina Kendricks at Andre. Opo mama, sabay muli na sinabi nga ni na Kendricks at Andre bago humiwalay sa pagkakayakap kay Claire. Pero paano ba yan? Tulog na si baby Caroline natin so sabay-sabay na rin tayong matutulog. Nakangising sa abat nga ni Henrik bago binaba sa higaan si Caroline. Nang maayos na nga ni Henrik ang higa ni Caroline, agad na inakbayan ni Henrik si Claire. Magpahinga na tayo mahal. Magdasal muna tayo bago matulog. Andre and Kenrix, bilin nga ni Mr. President nang makita nga niyang naguunahan sa kamang 2 anak nila. Yes po papa. Okay po papa. Sagot ng 2. Tumingin muli si Henrik kay Claire at pinagmasdan nga ni Henrik ang magandang mukha ni Claire. Palagi mong alagaan ang iyong sarili, Claire. Inaalagaan kita, pero parang hindi mo naman inaalagaan ang sarili mo. Isipin mo rin ang sarili mo. Seryosong saad nga ni Henrik at hinawakan ang 2 pisngi ni Claire bago patakan ng saglit na halik ang labi ni Claire. I love you, sabi nga ni Henrik at hinaplos ang pisngi ni Claire. Mas mahal kita. Inaalagaan ko ang sarili ko, may time lang talaga na kailangan kong unahin ang mga anak natin syempre. Mahinahon nga na sagot ni Claire at hinawakan nga rin ang pisngi ni Henrik. Matulog na tayo at magpahinga. Tugtong pa nga ni Claire. Kayong 4 ang magpahinga. Tugon nga ni Henrik bago patakan ng isang magaan na halik ang noo ni Claire. Mabilis nga na lumipas ang panahon. Unti-unti na nga, mas natatanggap na nga ni Kendricks at Andre ang kanilang ama dahil nakita nga nito ang malaking pagbabago sa kanya. Mas nag-focus na nga siya sa kanilang pamilya. Total nagawa naman na niya ang kanyang obligasyon bilang si Mr. President. Ngayong araw nga, ang isa sa mga pinakamahalagang araw nga sa buhay ni na Henrik at Claire, pati na rin ang kanilang mga anak. Dahil nga, isa-celebrate na nga nila ang kanilang wedding anniversary. Mahal, maraming salamat ha.
dahil binigyan mo ng pangalawang pagkakataon ng pagmamahalan natin. Saad nga ng lalaki habang nakatingin nga sila sa fireworks na talaga namang pinaghandaan niya na sorpresa nga para kina Claire, pati na rin sa kanyang mga anak. Oo naman, nakita ko naman kung gaano ka kasincere sa pagbawi sa amin. Tsaka nung nililigawan mo ko, nakita ko kung gaano ka passionate sa iyong ginagawa. Kaya alam ko na it's about time na bigyan ko ng second chance ang pagmamahalan natin. At hanggang ngayon, kahit ilang taon na nga ang lumipas, hindi na nga ako nagsisisi pa. Saad nga ni Claire. Biglang lumapit naman sa kanila ang kanilang mga anak na sina Kendricks, Andre at Caroline. Mama, Papa! Bungad nga ng mga ito at niyakap na nga ng mahigpit sina Claire at Henrik. Nagtataka nga si Henrik dahil may isang iniabot nga ang kanyang anak na si Kendricks sa kanya. Papa, ito po, saad nga ni Kendricks. Napakunot noon naman si Mr. President, former Mr. President. Ano to anak? Nagtatakang tanong nga niya. Yan po yung ninakaw ko po sa bank account nyo. Simula po nung ginawa ko yun. Pinangako ko po sa sarili ko na mag-aaral ako ng mabuti para mabayaran ko po yung ninakaw ko sa account nyo. Nagsitawanan nga sila sa sinabi ni Kendricks. Tinapik nga ng lalaki ang balikat ng kanyang anak na si Kendricks. Anak, itago mo na to o kaya paghatian nyo ng mga kapatid mo. Tutuwa ko dahil kahit na papaano nag-effort ka, na-appreciate ko yan. At alam ko na mas magiging responsable ka pa sa future, kayong tatlo ng mga kapatid mo. Saad nga nito at nagngitian nga sila na mag-aama. Niyakap naman ni Claire ang kanyang mga anak dahil proud nga siya sa mga ito. Nag-group hug na nga sila. Isang family hug na sumisimbolo nga ng pagmamahalan, pagbubuklod-buklod at walang hiwalayan na pamilya. Kahit na nga tumanda na nga ang mga anak ni na Claire at Henrik at kahit na nga maging puti na ang buhok ng mag-asawa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Claire at Henrik kasama ang kanilang cute at genius na mga anak. Muli ito ang Jay's Amazing Stories. Maraming salamat po sa lahat at shoutout po sa mga sumusunod. Cheryl Velasco, Minda Datoon, Ruby Corazon Riera, Lourdes Bator, Zen Sulficar, Anita Hernando Rosemary Palaganas, LV Candoto, Shirley Alberto, Jen, Not Green Fox, Romano Corospe, Nesbeth Hanaban, Presbyteros Rose, Rose Olelia, Lydia Bacus, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming